Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong Sabado ng tanghali mga lodi. Medyo malulupit ang mga news natin, matindi at kahindik-hindik, no? Medyo profit tayo sa trade natin mga lods, no? So ayan, bago mag-start, disclaimer muna mga idol. Ayan kita niyo yan basahin niyo Ito medyo ano lang to, nabura. So ayan. Dito muna tayo sa ating crypto bubble mga lods, no? Ngayong hours, medyo nagkakaroon tayo ng correction sa ibang mga coins. Pero kung susumahin natin sa loob ng 24 hours naman, goods naman mga idol. Yung iba nga double digit pa 'di ba? So maraming nag-double digit sa ating 24 hours. Pero ngayong oras na 'to, no? Medyo nagko-correction lang tayo. Nang kaunti lang naman 'to, mga idol, kaunting-kaunti lang 'yan. Pero goods na goods pa rin tayo, mga lods, na sa ating sitwasyon ngayon. Nakaka-recover na ba yung market sa drop? No, total, ano ngayon weekends, no? Pag weekends kasi medyo patay yung market, pero hindi sa lahat ng panahon, no? Minsan nagpa-pump o nagda-dump pag weekend. Pero usually medyo konso lang pag pag weekends. Pero sana wag ngayong weekends na to. Sana medyo maayos ngayon, no? So, bago tayo mag-start, alam niyo na mga idol, no? Pa-like muna ng ating video. Syempre, mga lodi, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa channel natin. At syempre, napaka mega shoutout sa mga nagsusupport sa channel natin using membership. Na-appreciate ko 'yan, mga lods, no? Thank you. Sobrang salamat, saludo sa inyo. So, kahapon, kagabi, alam niyo naman nag-trade tayo. So, natamaan yung lock profit natin. Taragis, buti na lang nag-lock profit tayo, no? So, bumaba siya dito. Tinagos niya ulit yung $3 mga idol 'Di ba? Tinagos niya ulit nag 2.9, no? So, pero tinamaan na yung lock profit natin. Nag-profit na tayo ng 1.3 noon kagabi. Tapos, nung tinignan ko yung asset natin, pwede na tayo bumili ng isang coin. So, bumili na ako kagabi. So, meron na lang ako natira na 100 something. No? Yung 100 something ngayon, pinosisyon ko dito, mga idol. Ayan, na-position ko dyan. Kagabi, hindi ako nakatulog na maayos, kakatingin Kasi kala ko tatamaan yung liquidation natin So, pero ngayon, goods naman, positive naman siya dahil panalo tayo ngayon ongoing profit natin is 4,200 which is 74% ng margin natin na $94, no? Actually 100 nga to So pero nag 94 So ayan. So positive tayo ng 4,200 ngayon, mga idol. Hindi ko pa nilalagay ng lock profit to. Kasi sa tingin nyo ba, nasa kasi tayo ngayon 15 minutes time frame to 15 minutes. So pag 1 hour time frame natin, ganito itsura niyan. Sa tingin nyo ba mga idol, no? Bababa pa tayo ng $2 mahigit, mga lods, no? Kasi ang liquidation nito 2.8 almost 2.9. Pag bumaba dun yung ating natin, liquidation ko to, stop loss ko to, pero liquidated na yan, wala na matitira sa akin yan. Ginagawa ko lang yan para hindi nagme-message kay boss, kasi minsan kapag na-liquidate magme-message sa kanya. Pero kapag hindi dun sakto sa liquidation, ang magme-message lang sa kanya, warning, malapit ka na ma-liquidate. Pero yung liquidate di magme-message. Warning lang yung matatanggap niya. So, hindi niya alam kung na-liquidate o hindi. Pero, ayan na. Isipin nyo, 2.8 pa ba, mga lods, no? Tignan natin. So, ayan sa ngayon, ongoing profit tayo. 4.2. Siguro, kung lalagyan ko man to ng lock profit, banda dito na yan, mga lods, no? Sa 3.1, which is profit tayo dyan ng mga nasa 2K plus, mga lods, no? Dyan mga dito banda, mga lods, no? So pwede mamaya, hindi ko alam nagiging greedy na naman ako, gusto kong sawayin yung aking sarili. Isipin nyo, Porto na yan, no? Pwede ko na i-profit yan Kaya lang
Wait muna tayo. Baka umangat eh. Nagiging greedy na naman si Gibilito. Nawawala sa kanyang strategy. So, punta tayo dito. Huwag nyo akong gayahin ha. Mga lods ha, huwag nyo akong gayahin. Nag-ano lang ako. Kasi baka mamaya kunin ko na din yan eh. Wala namang problema eh. Nalilito lang ako ng konti ngayon. No? Parang nakadiin ako ngayon eh. Parang kasi, di ba meron akong 2 coins na gustong bilhin. Nabili ko na kagabi yung isa. So yung isa gusto ko mabili, kaya gusto ko manalo ngayon eh. Gusto ko manalo para mabili ko na siya, manahimik na yung buhay ko. Kaya lang, ayun nga, baka kasi sa sobrang greedy ko, mawala pa. Imbis na meron na akong pang trade ulit mamaya, baka mawala pa. Ako naman yan. Pero pag umakyat to dito, bumalik sa mga 3.5, okay, 3.4, nako, pwede na akong mabibili ko na isang coins ko. Ang minimum kasi na investment ko, 20k mga lods eh. So kagabi, nakabili tayo ng isa. So meron pang isa. Ako, magiging greedy ako nito ah. Kasi syempre meron na akong 4.2, tas yung margin ko pa na 94. So magkano yun? Kulang-kulang 10 yun. So ano sa tingin nyo mga idol? Take profit ko na. Trade na lang ulit ako mamaya. Sayang yung position ko. Ay, niloloko na naman yung sarili ko. So ito na. Mag-news na muna tayo. So punta muna tayo sa mga trending news sa global. No, grabe pala yung nangyayari sa ibang bansa ngayon. Mga idol, no, isipin niyo, grabe si Manong Ratrators, oh. Grabe. So ito yung sigalot mga idol, no, between Thailand and Cambodia. So nagkakaroon pala ng ano dito mga idol, bakbakan. No, grabe yung ano nila ngayon eh, no? Emergency in Thailand after today's attack by Cambodia. Border areas being evacuated, people are hiding in bunkers. So nako, medyo lumalala na kumbaga. Marami nang, alam niyo 'di ba, maraming foreigner sa Thailand. Nagpo-post na rin sila sa mga account nila sa X eh, na oy, grabe na, lumalala na rito, ganito ganyan, no? Nakakatakot na ganito. So nagkaroon na nga ng martial law, mga idol, no? Ayan ha. Breaking, martial law declared in Thailand. Martial law enacted in eastern Thailand after Cambodian forces allegedly crossed the border. So, meron lang mga lugar sa Thailand na may martial law, hindi buong Thailand, no? This comes as Cambodia just fired rockets at Thailand with over 20 dead. Grabe to. So, ano ba to? Hindi na huminto yung ating bakbakan, mga idol. May titigil na laban, mayroon namang usbong na naman na away. Tumigil yung Israel-Iran. Ito naman ngayon, una Russia, tapos Ukraine, tapos nung medyo kumalma, nagkaroon ng Israel-Iran. Tapos nung medyo kumalma, ito naman Cambodia. Di ba? Ay hindi, bago pala Cambodia, si Bastik muna, tsaka si Tory. Tapos kumalma, naging Cambodia tsaka Thailand na. Mga idol, grabe naman yan. Di na ba matatapos, mga Lodi? Dapat ata, ano na tayo, wala nang mga tao mismo problema, mga idol. Hindi ba tayo pwede magkampi-kampi para labanan na lang yung isang kalaban, which is eto. Grabe to, mga idol, oh. Natuklasan to, kagabi lang to ha. O kaninang umaga lang pala to, balita no, 6 AM, July 26. Just in, possibly hostile alien threat detected in unknown stellar object, NYP reports, mga idol, no? A mysterious intergalactic object could potentially be a hostile alien spacecraft that is slated to attack our planet in November. Oh, wag niyo ubusin yung mga bala niyo. Baka mamaya kailanganin natin sa November yan, mga idol. According to a new study by a small group of scientists. Oh, merong nagbabadya. Naku, kailangan natin ng Fantastic Four, ha? Nandito na sila, sila Galactus. Ang nangyari tayo nito. Sayang yung inipon nating coins. Di man lang tayo makakaranas ng bull market, mga idol. Ano ba yan? Imbis na magpa-profit na tayo, bigla naman tayong sasakupin ng alien. O, di ba? On July 1, o yan na nga. So, ito na yung report nila, mga idol. Ano masabi nyo dito? November na raw ang dating niya ito sa mundo. Mamaya si Vegeta to, tsaka si Napa.
Yari tayo dito, mga idol. Sigurin na tayo. Antay tayo niyan. Puro kayo away ha, sa iba't ibang bansa. Ngayon, may kalaban tayo. Baka wala na kayong panlaban dito sa mga alien, mga idol. Oh, mangyayari ng Independence Day. Saan kaya unang babagsak na bansa to? Mga lods, no? Kasi pag sa atin to na unang bumagsak, delete agad ang Philippines. Mga lods. Maganda din na sila sa mga power pool. Oh, US agad. Para kalaban agad nila sila Will Smith. Yung parang sa Independence Day, dumating yung mga alien. Grabe to ah. Mga idol, nakakatakot to. Ay nang na, medyo sana mahina lang yung mga alien. Oh, kung mangyari man to, nako, yari tayo. So ito na, punta na. Talagisyan. Punta na tayo sa mga crypto natin. Ayan. Si Jerome Powell, mga idol, na-convince na ni Trump, no? Pakinggan natin siya. I want to talk about President Trump's visit yesterday. As you probably heard by now, President Trump was a little aggressive with me. He kept calling me little man. Ang lit naman talaga niya yun, kumpara mo kay Trump. No? Ang laki kasi ni Trump eh. At one point, he lifted me up like a toddler and literally put me in the corner. He said, "You stay right there until you lower the rates, little man." Then he just left. I don't ever want him to come back to this place, so I'm afraid I'm going to have to lower the rate. Okay. Grabe, no? Ano lang to? Ano lang to, mga lods, no? AI. Pero nakakatawa kasi, kaya sinama ko na. Pero ito talaga yung nangyari, mga idol, no? Ayan, ito talaga. Kasi sa, ano ito, sa Fox News na to, ito talaga yan, mga lods, no? Trump suggests Federal Reserve Chair Jerome Powell may cut interest rates soon. May cut, no? Pwedeng mag-cut, pwedeng hindi. Market watchers now eye potential policy shift ahead of election season. So, meron kasi silang ano ngayon eh, midterm election. Hindi. Alam ko mga ano ngayon eh, mga senador din sa kanila. Parang ganun. Ayan na, ano nyo lang kasi medyo maingay eh. Sabi niya rito, I think that Jerome Powell... We had a very good meeting. Forgetting about the building, that's out of control. But I think we had a very good meeting on interest rates. And he said to me, now I don't know if he's going to say this on Thursday or every... sabi niya, hindi sasabihin niya to sa Thursday ah. Ano bang ano yun? Alam ko ano yun eh, mga lods eh. Ayun ba yung... FOMC sa 31, tama ba? Wednesday, Thursday nga. Oh, ayan oh. So Thursday nga. So sabi niya, hindi sa sinasabi ko nga baka sabihin niya to sa Thursday, no? Pero magka-cut siya ng rate, sabi niya gano'n, no? And he said to me, now I don't know if he's going to say this on... ayan na. Ano sabi niya? Now I don't know if he is going to say this on Thursday or whatever. He said to me very strongly, the country is doing well. He said, congratulations, the country is doing really well. And I got that to mean that I think he's going to start recommending lower rates. Because of that conversation? Oh, diba? So, pwede. No, pwede na siya mag-cut ng rate. Hindi niya na ba alam kung sasabihin na sa Thursday, no, sa ating FOMC meeting. Pero may chance daw, no, may chance. Pero sana nga mga idol, no, sa Thursday mag-cut na ng rate si Jerome Powell, mga idol, no, para makahinga ng konti yung market, no. So, ayan, ano sa tingin niyo? Magka-cut na ba siya ng rate, mga lods? Punta na tayo dito. Ito na-confirm na. Na-confirm, mga idol, no. Bitcoin. Biggest Bitcoin sale in history. Biggest Bitcoin sale. Galaxy Digital just sold over 80,000 Bitcoin worth 9 billion for a Satoshi era whale. Isipin nyo, mga idol 80,000 Bitcoin. One of the largest Bitcoin transaction in crypto history. Binenta nila. Bakit? Bakit na binenta? Akala ko ba sabi ni Michael Saylor, magkakaroon tayo ng 13 million. 13 million kasi yung kay Michael Saylor Na?
na Bitcoin ang price, no? Ba't binenta? So sabi dito, is this true? Sabi ni biggest picture kay Grok. So kinonfirm dito ni Grok na yes, it's true. Galaxy Digital confirm facilitating the sale of over 80,000 BTC valued 9 billion for a Satoshi era investor as part of estate planning, one of crypto's largest transaction. BTC dip initially but rebound above 117K. O, ayan ha. Baka ayan yung reason kung bakit umabot tayo ng 114. Kinalabit natin yung 114 na price eh. O, tapos nag-rebound agad ng 117. So, ayun yung parang nangyari dyan, mga idol, no? So, tayo naman, Android natin. O, 4-4 na. 4-4. So, ayan ha. Natin. So, punta naman tayo sa XRP ngayon. Kasi, kaya lang naman ito kasi mga Lodi. Punta tayo dito kay Crypto Sensei, ha. Tingnan nyo to mga idol, no? Meron kasing post dito si hindi ko na sana isasama to eh kasi parang ano to eh. Sabi dito, Justin, Digital Ascension Group CEO Jake Klaber envisions XRP skyrocketing to $2,000 by the start of 2026. So, first quarter ng 2026 baka daw umabot ng $2,000 sa XRP, which is napakalaki nun mga idol. Pag nangyari yan, nako, yung mga idol natin sa comment section na may mga XRP, putik yan, baka bumili na ng isla sa Pilipinas yan. pag nangyari to, mga idol, di ba? O, gawin nyo akong ano tauhan mga idol sa isla nyo di ba? So, ayun yung sinabi niya. Pero, nag-comment dito si Benjamin Cohen, which is etong si Benjamin Cohen is napakagaling din itong crypto content creator mga idol, no? Kaya lang dito kumontra siya, no? Kinontra niya yung sila idol din. Sabi niya, yes, parang naging sarcastic siya dito mga lods eh. A market cap of 119 trillion. That is only 3.7x the market cap of the entire New York Stock Exchange. Sabi dito, no? Sabi dito ni Crypto Sensei, the replies are priceless. I can't stop laughing. This was so worth the post. I often see things in the crypto market. Ang alam nyo kasi mga idol, syempre, andun na naman tayo sa mga market cap. Ang nangyayari kasi ganito, parang sinasabi na panood ko kanina ni Extra Bad, no? Sabi niya, kapag yung mga XRP army yung nagpipredict na kunyari, 1,000, 2,000 XRP, nakakatawa. No? Hindi ka panipaniwala. Pero pag si Michael Saylor yung nagsabi na Bitcoin will go $13 million in 2020 something, no? Mga ganun. Palakpakan yung mga Bitcoin mga kasi, uy, grabe, magpupunta tayo ng $13 million, mga idol. Ang galing talaga ni Michael Saylor. 'Di ba? Tapos kapag yung mga XRP army nagsasabi na hindi, 2,000 magiging ganito. Kalokohan yan. Hindi ka posible yan. Ganito, ganyan yan. Imposible. So, ganun lang. It's unfair. Man, no? Pero ako, hindi kasi tayo nagpipredict ng mga coin, ng mga token eh. Kasi, sure na sure ako na magti-take profit ako ngayon. No? Ngayong cycle. So, which is, sinabi ko na yung timeline ko, di ba? So, ano ako November, December, January. Yun, ganun yung, dun sa timeline. Sa 3 buwan na yun, dun ako magti-take profit if ever. Kahit ano pa mangyari, doon ako magti-take profit mga loading. Ngayon, kung mag-restart man yung cycle ulit, dito na lang ulit ako babawi. Ganun lang mga loads. Kasi may kailangan akong gawin. Next, yung cycle sa ano na yun, sa timeline na yun, kailangan kong budgetan talaga mga loads. No? So, ganun yung mangyayari. So, kahit ano pa mangyari, tumaas man, di man tumaas. Sa 3 months na yun, kailangan makapag-take profit ako. Ngayon, kung tuloy-tuloy na tataas, gano'n na lang, magti-trade naman. Nagti-trade naman ako eh. Titrade na lang tayo, tapos bodega. Ngayon, kung bumagsak man, good sa akin yun kasi makakabawi tayo, makakapag-start tayo start over ulit tayo. Ganun lang yung plano. Mga lods, no? Hindi naman malaki yung maano ko ngayon cycle kasi nga, di ba, bawas na yung aking bodega. Pero, pipilitin natin kahit papaano na mag-profit, no? Kahit magkano lang. Ganun lang yun. Mga lods, no? Yung sa mga prediction ng price,
wala akong masyado diyan, mga lods. Kung umabot man ng ganyan, swerte. Kung hindi man, mag $10 lang, mag $9 lang sa timeline na yon, di goods lang din ako. Wala nang problema doon, mga idol, no? Hindi naman mawawala yung market, hindi naman mawawala yung crypto. Baka patay na tayo, may crypto pa. Marami pang nag-i-start pa lang. 'Di ba? So, huwag kayo masyadong mainip, mga idol, no? Huwag kayo masyadong ma-stress, problemahin yung price. 'Di ba? Ganun lang 'yan, mga lods, no? Easy lang, mga lodi. So, speaking, tulad nito, sabi dito, time to look at XRP. Just a few days ago, we broke all-time high and now we are testing the support. No, yung support natin na $3. Next time it breaks 3.3, the real party starts, sabi niya, no? So ayan yung sinasabi na once na na-test ulit natin yung support natin diyan, tapos nabasag yung resistance, baka nga tuloy-tuloy na yan. Aabot daw ng wala siyang sinabi, no? Sabi dito ni XRP BRA, XRP approved as a payment for US national debt, allocating 10 million to US Treasury. The US Treasury took a groundbreaking step by approving XRP as a payment method for setting and the national debt. It signaled a bold shift towards digital asset in public finance. So, sinabi niya lang to, hindi natin alam kung totoo to. Diba? There's no credible evidence for confirmation that Ripple XO, diba? So, may mga ganitong post, so wag kayo masyado maniniwala, no? Sa mga ganito na sobrang kala mo, nagpapa-hype ng coins, pero hindi naman pala totoo. So, ingat-ingat na lang. No, ayun yung sa mga, ito naman sa chart, ayun yung prediction niya. Ngayon, meron ding isa dito. It's been a few people on X talk about how XRP is on wave 3. That's simply not true, sabi niya, no? Wave 3 was when XRP went from 0.5 to $3.39. Ayun yung nagkaroon tayo ng 575%. XRP is currently on its last leg up, wave 5 na raw, mga idol, no? Wave 3 is typically stronger and longer than wave 5. Targets for wave 5, $7 to $10. So ayan, 325 to 500%. So ayun yung mga sinasabi nila dito, pwedeng $7, pwedeng $10, tapos madadagdagan pa ng mga FOMO, good news, ganyan-ganyan, baka lumipad pa ng konti dito. Ganon, no? So, nasa inyo yan, mga lods, kahit ano pang price, sabi nga nila, deserve mo kung anong price yung binili mo, Ganon, deserve mo rin kung anong gusto mong profit, mga idol, no? So, tandaan nyo, yung pag inisip niya, dito ako yayaman, dito ako magiging bilyonaryo, dito ako magiging medyo isipin niyo ulit, mga idol, no? Although may chance na mangyari yon, pero kung magiging practical ka lang, literal, kumbaga lang, mga idol, no? Sa totoo lang ba, 'di ba? Mas maganda na maging ka lang, kung ano yung kung gusto mo na profit, pwede ka na mag-profit. Kung gusto mong makaranas ng mga wealth changing something na kaperahan, tuwing magpa-profit ka, mag-iiwan ka ng hold mo. Parang ayun yung pang pang life changing wealth mo. 'Di ba? Ganun, wag mo kunin lahat. Pero yung wag kang hindi magpa-profit, mga lodi, kasi maraming nasisiraan sa mga ganyan. Baga take profit na, nawala pa, tas bumaba pa. So lalo na silang nadi-disappoint, umaalis na lang sila sa crypto kasi yung strategy nila is yung gusto agad nila maging bilyonaryo, ganyan, milyonaryo, multi-millionaire. No, sa tingin ko, may chance na mangyari yun sa crypto, pero hindi ganun kalaki, mga idol, no? Merong mga pwede na yung saktuhang kitaan lang, 'di ba? Yung life changing siguro, kung kaya mo talaga mag-hold ng mga ilang taon, siguro konti na lang sa iyo doon, yung iba doon sa mga anak mo na. Kung meron ka mang mga anak, 'di ba? Ganun. So, sa akin lang mga lodi, make your strategy, gumawa kayo ng plano nyo. Huwag nyong stressin masyado yung sarili nyo pagdating sa crypto, mga idol. Sabi ko nga, nandyan lang yun, hindi mo mawawala yan, Diba? Baka matanda na yung kaapu-apuhan mo, may apo na rin, nandiyan pa rin yung market, nagtitrade pa rin sila. kaya nga sabi, maganda na marunong ka mag-trade, marunong ka rin mag-hold. No, meron ka mga hold, tapos nagtitrade ka rin kahit papaano, para na-enjoy mo yung market. Kasi
kapag hold ka lang, tingin ka ng tingin sa asset mo, yan, ano nangyari? Tumataas na ba? Mababa na ba? Doon ka lang lagi nakapokus sa presyo kung saan pupunta yung market. Pag bumababa, na-stress ka. Ano ba yan? Bumababa? Hindi, tataas din yan sa susunod. Pag tumataas naman, natutuwa ka, pero hindi ka naman nagtitake profit. Tapos bababa ulit, malulungkot ka ulit. Kaya maganda, meron kang plano. O pag ganitong sa panahon na to, ganito ako. Pag umabot ng price na ganito, magte-take profit ako ng konti. Babawas ako ng ganyan, ganito, di ba? I-treat mo din yung sarili mo. Mag-ano ka rin, spend ka rin ng pinaghirapan mo para sa iyo, mga idol. Ganun. Di ba? So, tapos, kung marunong ka mag-trade, maganda rin kasi na-enjoy mo. Hindi mo titignan yung hold mo eh. Hindi mo natitignan yan eh, mga lod, yung mga bodega mo. Kasi alam mo, dyan lang yan, bodega ko lang yan. Ito yung trade ko, ito yung maganda. Kasi parang ang naglalaro nun eh, every trade eh, di ba? So, hindi ko sinasabi mag-trade kayo ha. Sinasabi ko lang na magandang nalilibang ka rin sa trading. At syempre, risk management ang pinakakailangan pag nagte-trade ka, mga idol, no? Hindi siya basta-basta lang na oy, dito ako 50-50 lang naman to, tataas bababa yo. Sa mga ganung mindset yun yung mga natatalo eh. Kaya kailangan meron kayong strategy din pag nagte-trade kayo. Madali lang yan kung gusto niyo talaga mag-crypto, kaya niyo pag-aralan yan, mga lodi, no? Huwag lang kayo magmamadali, no? Ang una niyong pag-aralan is risk management. So ito na. Nasdaq listed Gistics Wealth adopt XRP and the XRP ledger to power its payment system. So ayan pati Nasdaq na, mga lodi. Brazilian fintech Bird has tokenized 130 million in Agribu. Ay, di Agribu. Agribusiness pala. Sorry. Credit on the XRP ledger. The rise of real-world asset on XRP is gaining momentum. So, ayan na, nag-start na tayo. Naramdaman nyo na ba ang adoption sa XRP at sa tokenization at RWA o real-world asset, mga idol. Ito pa, meron na naman na break ang XRP. XRP overtakes Pepsi, Uber, to rank among world's largest assets. So, nalampasan na ni XRP si Pepsi tsaka si Uber. Sino kaya sunod niya malalampasan, mga idol, no? So, ito yung pinaka-big news natin sa XRP ngayon. XRP mentioned by Atlanta Fed. Atlanta Fed to The Atlanta Fed's new report on Web3 calls XRP an international payment medium or wholesale settlement coin. Wow, mga idol, no? Ayan, no? Sa and introducing to Web3 with implications for financial service. So ayan, Ripple and Stellar, kasama yung XLM, are two blockchain-based companies that are trying to make value transfer cheaper. Ripple provides various services by the use of its native token, the XRP, which is roughly envisions as an international payment medium or wholesale settlement coin. Diba? Finally, formal settlement coin also seeking regulatory approval to provide such service. So, ayan na, mga lodi, no? So, goods, no? Na-adapt na sila. Alam nyo, yung pag mga ganito mga coins, yung adoption, araw-araw may mga adoption, tapos ikukumpara mo sa mga ibang coins na nakatenga lang, na umaasa lang sa hype, umaasa lang na may mabanggit sila sa mga ganito, sa mga something na balita. Di ba? Pwede rin naman yun kasi baka manggulat nga naman sila. Pero parang napaka-common sense na lang eh. Di ba? Nakikita mo na, uy, yung coins na yun, na-adapt ng ina-adapt. Tapos magkano yung price niya? Nasa $3 lang. Di ba? May chance kaya na umangat yun. Hello, di ba? Siyempre, malamang. Kasi nga, ina-adapt na siya ng mga company, mga bangko, kung ano-ano man. Di ba? Kumpara sa iba na tahimik lang yung mga coins, walang balita, walang something na partner o kung ano man, di ba? So kayong bahala, mga idol, kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coins, mga loads, no? Hindi ako financial advisor, nagbabalita lang tayo, isa lang tambay na nagtitrip mag-content ng crypto at balita sa buong mundo, no? So ayan ang ating news ngayong tanghali ng Sabado. So mamayang gabi mag-update ulit tayo, mga idol. Sana enjoy nyo yung video natin. At syempre,
sana malike nyo yung video natin kung umabot kayo rito. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo sa aking channel mga idol. Sa mga wala pang crypto exchange, mga lods, check nyo yung ating link dyan ng crypto exchange sa description mga idol. Kita-kits tayo mamaya. Maraming salamat sa mga nag-member sa ating channel. Saludo sa inyo mga idol. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe si Kulas TV, subscribe si Jeblo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, I'm sick and I have a headache. Peace, I guess. sakit daw yung ulo ni Boy WhatsApp mga lods. So, ayan. Kita-kits.